Nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. Ba't nakakalat pa rin dito sa likod ng bahay nyo, yung bangkay ng tatay mo? Una sa lahat, kay Pangulong Duterte na nagmungkahi nito sa Korte Suprema na kinatigan naman ang pasyang ito. Kas napatupad sa araw na ito ang huling habilin ng aking minamahal na ama, ang ating dating Pangulo Ferdinand Edralin Marcos, na maihimlay kasama ng kanyang mga kapwa-sundalo. Ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagpatotoo sa karapatan niyang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte na nagmungkahi nito sa Korte Suprema na kinatigan naman ang pasyang ito. Una sa lahat, kay Pangulong Duterte. Tapos nung naging president siya, nabalita din na pinalibing niya yung... Yes, yon. Doon talaga. Paano nangyari yun? Malaking bagay po sa atin yun sa amin yun. Kasi nakailang taon na, wala talagang maglakas loob na Pangulo. Nag-effort si Presidente Era, pero talagang magulo talaga at grabe ang negative at parang hindi pa napapanahon. Ang nangyari, nung pumunta si Presidente Duterte at that time Mayor sa Ilocos, pumunta siya doon sa puntod ng tatay ko. Tapos sabi niya, kailan ba ililibing yan? Sabi ko, President na siya, hindi? Wala pa, nangangampanya pa lang siya. Umiikot pa. Hindi pa nga siya nagdeklara pa, hindi pa nga nakafile Umiikot siya noon, October 2015, naalala ko. 2015, Oo, pumunta siya. Tapos sabi niya, ba't nakakalat pa rin dito sa likod ng bahay niyo, yung bangkay ng tatay mo? Sabi ko, paano walang maglibing? At ang habilin ng ama ko, bilang sundalo, kailangan daw siya malibing sa libingan ng mga bayani. Sabi ni Presidente Duterte, as early as 2015, kung swertihin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, ay, sigurado ka ba? Marami nang nag-try. Sabi niya. So, na-promise niya? Sabi niya, nasa batas naman, di sundan lang natin ang batas. Wala naman akong ginagawang kakaiba. Ayun. Tapos ginawa niya talaga, nagulat na ako. Yeah, pag-upo niya, nung May 2016, dire-diretso, November 2016, linibing na. Yeah, so malaking utang na loob yun. At Kami nasisihan at na-dismiss ng Supreme Court yung petition na itigil ang paglibing sa aking ama at matutuloy na ang paglibing sa kanya sa libingan ng mga bayani. At kami nagpapasalamat sa ating mga butihing justice sa kanilang pagkikilala sa karapatan ng aking ama bilang isang veterano, bilang isang Medal of Valor winner, bilang isang Pangulo ng 20 taon na mailibing sa libingan ng mga bayani. Nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte. Nagpapasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama na mailibing sa libingan ng mga bayani.